Okay, magandang umaga sa ating lahat. Bago po natin simulan ng ating aralin sa umagang ito, nais ko pong anyayahan ang lahat na magsitayo upang simulan natin ang unang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay, class, you may now take your seat. Bago natin simulan ang aralin sa umagang ito, nais ko pong paunlakan ang ating panauhin sa umagang ito. Narito po ang ating punong guro sa paaralang ito, Ginang Loretta Garcia. Sa umagang ito, class, ang topics natin ngayon ay ang tinatawag na heograpiya at ang mga sinaunang kabihasnan sa daigdig. Pero bago pa natin simulan na ang paksang ito, nais ko pong sabihin ang mga bagay na kung saan napakahalagang pakatandaan kung ano ang dapat nating malalaman sa araling ito. Una, masusuri natin ang 5 geographical bilang kasangkapan sa pag-unawa sa daigdig. Pangalawa, nais ko pong sabihin na masusuri natin ang katangiang pisikal ng daigdig. At ang pangatlo, class, ay ang mapapahalagahan ang natatanging kultura ng mga rehiyon, bansa, at mamamayan sa daigdig kabilang ang lahi, pangkat etniko at rehiyon. Nais ko pong tanungin, class, kung bakit po ba natin kailangan malalaman kung ano ba ang katungkulan sa pag-aaral ng heograpiya. Bago pa natin, nais natin talakayin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng heograpiya. Okay, simulan ko sa pananalitang ang heograpiya ay isa sa mga salik na nakakaapekto sa daloy ng ating kasaysayan. Sa katunayan, malaki ang bahaging ginagampanan ng heograpiya sa pag-usbong at pagbagsak ng ating kabihasnan. Ito rin ang humuhubog at patuloy na humuhubog sa pag-unlad ng kabuhayan at paglinang ng ating mga kultura sa bawat tao sa ating rehiyon. Okay, class. Sa module na ito, maunawaan ang ugnayan ng heograpiya at ng kasaysayan. Maiisip kung paano nilinang at ginagamit ng mga prehistorikong tao ang kanilang kapaligiran upang matugunan ang mga pangangailangan at tuluyang mapaunlad ang kanilang pamumuhay. Dahil sa kanilang mahusay na pakikiayon sa kapaligiran, ang kanilang pamumuhay ay mahusay at ang daan na nagtatatag ng maunlad na pamayanan at kinakailangan na ang kultural na tinatawag na kabihasnan. Okay, class. Nais ko pong sabihin na napagtanto ko na interesado kayo sa topic natin ngayon. So, bilang paghanda sa ating araling ito, nais ko pong sabihin ang mga bagay na kung saan kinakailangan upang sa gayon mas malalim pa nating maintindihan at matukoy natin kung ano ba ang ibig sabihin ng heograpiya. Una, class, kailangan po natin na magkakaroon tayo ng tinatawag na world map. Ito yung world map, class. Ito yung tinatawag ng world map kung saan dito nakalagay ang bawat kontinente sa ating daigdig, kung saan ito ang isa sa mga paksang tatalakayin natin sa umagang ito. So kung makikita ninyo, class, itong dinadala kong world map, narito lahat ang 7 kontinente sa ating daigdig, pati na ang mga bansa kung saan nabibilang sa bawat kontinente. Isa sa pinakamahalagang bagay na kung saan kailangan nating alamin, class, ay ang pagkakaroon natin ng globo. Ito ang tinatawag nating globo, class. So, dito nakasalalay at nakalahad lahat ng mga bansa, kontinente, at kung paano natin sila ilolocate sa ating mapa. So, isa ito sa pinakamahalagang bagay na ating kailangan dalhin. Pangatlo, class, ay ang aking tinatawag na laptop or ang computer. Okay. So, kailangan magkakaroon tayo ng computer para sa gagawin nating PowerPoint upang lubos ninyong maintindihan kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng
Heograpiya. So, I guess class, handa na po tayong lahat upang salubungin natin ang pagtatalakay sa tinatawag nating heograpiya at mga sinaunang kabihasnan sa daigdig. Okay class, ipatuloy natin ang ating pagtatalakay sa Module 1 na kung saan pinamagatang heograpiya. Ngayon class, bilang paghanda sa ating klase, nais ko pong magkakaroon tayo ng pagpapapangkat sa ating silid-aralan dahil may gagawin tayong isang patimpalak. Ano ba ang ating gagawin class bilang paghanda sa ating paksang tatalakayin ngayon? So nais ko po kayong ibahagi sa 5 grupo. Ngayon, bawat grupo ay kailangan maghanda sa ating gagawing pagkakaroon ng patimpalak dahil gagamitin natin ang aking dinadalang globo at ang aking dinadala na world map. Ano ang gagawin natin, class? Ngayon, magkakaroon tayo ng pangkat at mag-uunahan tayo dito sa pagpunta sa ating harapan at tatanungin ko kayo ng bawat isa. Ano ang magiging mechanic sa ating gagawin, class? Ganito. So, may 2 pangkat na mag-unahan dito sa harapan ng ating klase. Ano ba ang gagawin niya, class? So, bawat tanong ko ay kailangan mag-unahan ang bawat isa upang sa gayon matukoy ninyo dito sa globo at matutukoy ninyo dito sa aking dinadalang world map kung ano ang mga lugar o kontinente na babanggitin ko. So, maghanda ang lahat at magbibigay ako ng hudyat upang sa gayon simulan na natin ang ating gagawing patimpalak. Gagawin natin ito, class, bago natin talakayin ng husto kung ano ba talagang ibig sabihin ng heograpiya. Okay, magbilang kayo ng 1 hanggang 5 at bawat pangkat ay pangkat-pangkat kayo, ang isa dito sa gitna and the rest. So, bigyan nyo ako ng hudyat kung magsimula na tayo sa ating gagawing patimpalak. So, handa na ba ang lahat, class? Okay, class, tiyak na handa na po ang lahat. So, sisimulan na natin ang pagkakaroon natin ng patimpalak. So, makikita natin sa video, class, makikita natin dito sa ating harapan na hinihanda ko na yung world map at inihanda ko na din pati ang ating globo. Ngayon, sa 2 pangkat ay kailangan mag-unahan kayo kung ano ang sasabihin ko. So, kailangan ng bawat pangkat na mag-unahan upang ituro dito. Halimbawa, okay, magkaroon tayo ng isang halimbawa kung ano ba ang magaganap. Ngayon, class, magsasabi ako sa ating magkakaroon ako ng tanong at kailangan bawat isa sa inyo ay magpupunta dito sa ating globo upang sa gayon tukuyin kung ano ang sinasabi ko at binabanggit ko. Ang isang pangkat naman ay magpupunta dito sa world map upang sa gayon ituro kung ano ang sinasabi ko. Okay, class, halimbawa, ang Christ the Redeemer ay isa sa pinakamalaking estatwa na matatagpuan sa buong mundo. Ngayon, sa anong bansa ito matatagpuan? Okay, so magbibigay ako ng hudyat upang sa gayon, ang isa sa inyo ay magpupunta dito sa harapan upang ituturo dito sa ating globo at ituturo dito sa ating world map. Okay, class. In 1, 2, 3, and go. So, punta na kayo dito sa ating harapan at ituturo ninyo dito sa globo at sa world map kung anong bansa ang tinutukoy ko. So, ano ba ang sagot doon, class? So, ang sagot doon, ang Christ the Redeemer ay isa sa pinakamalaking estatwa na matatagpuan sa buong mundo. Ito ay matatagpuan sa Rio de Janeiro sa Brazil. Okay, very good. Group 1, sila yung nakakauna at sila ang mabibigyan ko ng plus factor. Okay, class. So, sa aking katanungan, ang tinatanong ko kasi ay ang Christ the Redeemer ay isa sa pinakamalaking estatwa na matatagpuan sa makikita natin sa buong mundo. Ngayon, ang tanong ko, kung anong bansa
yun matatagpuan. Ngayon, ang pinakatamang sagot doon class ay ang Rio de Janeiro sa Brazil. So ngayon, gamit ang ating globo, nais ko pong tukuyin kung nasaan ba ang Rio de Janeiro sa Brazil. Okay. So dito class. Ang Rio de Janeiro ay matatagpuan sa South America. Okay, so nandito siya class. So, sa bahaging ito, nandito matatagpuan ang Brazil. Okay, so very good. Ang pangkat 1 ay nagkakaroon sila ng plus factor dahil sila ang nakakaunang tukuyin kung saan ang Rio de Janeiro sa Brazil. Okay class, sa bahaging ito, nais ko pong bigyan kayo ng tamang pag-uunawa kung ano ba talaga ang heograpiya upang sa gayon lubos ninyong maintindihan at may saisip kung ano ba ang katungkulan at ginagampanan ng heograpiya. So class, makinig po ng mabuti. Nagmula ang salitang heograpiya sa wikang Griego na geo o daigdig at grafia sa paglalarawan. So, ibig sabihin class, ang geo ay daigdig at ang grafia ay ang paglalarawan. Sa makatuwid, ang heograpiya ay tumutukoy sa scientificong pag-aaral ng katangiang physical ng daigdig. So, pag sinasabi pala natin class na heograpiya, so ito ay ang pag-aaral ng katangiang physical ng daigdig. Pag sinasabi ba natin katangiang physical ng daigdig, ano ba ang mga bagay na pumapasok sa inyong isipan? So pag sinasabi natin class na katangiang physical ng ating daigdig, so matutukoy natin na dito ay nakasalalay ang ating tinatawag na lugar, lokasyon, tao, rehiyon, interaksyon ng tao at kapiligiran, at ang tinatawag nating paggalaw. So yung 5 bagay na binabanggit ko class, yun po ay ang 5 tema ng ating heograpiya. So ito ang 5 saklaw na kung saan nakakaapekto upang sa gayon mas lubos nating maintindihan ang pag-aaral sa ating katangiang pisikal ng daigdig. So ipapakita ko class dito sa ating diagram. So ito yung tinatawag na 5 tema ng ating daigdig. So 5 tema sa pag-aaral sa saklaw ng katangiang physical ng daigdig. So ito ang 5 bagay na dapat pakakatandaan natin upang sa gayon mas lubos nating maintindihan ang pag-aaral ng salitang heograpiya. Paano nakakaapekto ang bawat saklaw ng pag-aaral ng 5 tema ng heograpiya? Una, lokasyon. Kailangan nating matutukoy class kung ano ba ang mga lugar na kung saan kinaroroonan ng bawat tao, lalong-lalo na sa ngayon na nagkakaroon tayo ng pandemya. So pumapasok ngayon na ang tinatawag na nakakahawang sakit at ang virus na tinatawag na COVID-19. Paano nakakatulong ang lokasyon? Ang lokasyon class ay nakakatulong upang sa gayon, mas lalo nating malalaman kung sino ang mga taong nabibilangan sa lugar na iyon upang sa gayon, mas makakaiwas tayo upang mahawa tayo sa ating tinatawag na sakit na kumakalat sa ating daigdig ngayon. Lugar. Of course class, lugar, ito ang tinatawag na katangiang natatangi sa isang puok. So kailangan natin matutukoy ang bawat lugar kung saan natatangi ang isang puok. Pangatlo class ay ang rehiyon. So ang rehiyon class ay bahagi ng daigdig na pinagbubuklod ng magkakatulad na katangiang physical o kultural. May tinatawag din tayo na interaksyon ng tao at kapaligiran. Ito ay ang nakaugnay ng tao sa physical na katangiang taglay ng kanyang kinaroroonan. At ang panghuli class, dapat isaisip na nagkakaroon tayo ng paggalaw. Ano ba ang paggalaw class? Ito ay ang paglipat ng tao mula sa kinagigis ng lugar patungo sa ibang lugar. Kabilang din dito ang paglipat ng mga bagay at likas na pangyayari tulad ng hangin at ulan. So hindi lamang tao ang
tutukoy dito class, kundi ang pagkakaroon ng paggalaw ng bawat elemento sa ating daigdig. Pero una nating pagkakatandaan na ang paggalaw ay nakasalalay ng bawat taong mamamayan na lumilipat mula sa lugar natin papuntang ibang lugar. Halimbawa, ang pagkakaroon ng imigrasyon. Ano ba ang imigrasyon class? Ito ay paglipat ng bawat tao sa bawat bansa. So ngayon, alam naman natin kung ano ang mga bagay na dapat isaalang-alang bago natin ang gawin ang mga bagay na ito. Okay class, bilang paghanda sa pagtatapos ng ating aralin sa umagang ito, nais ko pong tiyakin kung naintindihan ba ninyo ng lubos ang ating pinag-aralan sa umagang ito. So, handa na ba ang lahat class? Upang sa gayon, subukin ko kung lahat ba ay natuto, nagkakaroon ba kayo ng kaalaman, at lubos ba ninyong naunawaan ang ating paksa sa umagang ito. Okay class, bilang paghanda ay nais ko pong kumuha kayo ng inyong activity notes upang sa gayon sagutin ninyo ang bawat tanong na nakasulat dito sa ating pisara. Ito ay ang tinatawag natin ngayon na aplikasyon, kung saan nais ko pong siguraduhin kung lahat ba ay natuto, nagkakaroon ng matinding kaalaman, at naisaisip ang bawat paksa na aking tinatalakay sa umagang ito. At bago magtapos class ang ating klase sa umagang ito, bilang paghanda sa ating aralin bukas, nais ko po kayong magkakaroon ng advanced study sa tinatawag nating tema sa pag-usapan natin ay ang katangiang istruktura ng pisikal na daigdig or ang pag-aral sa istruktura ng ating daigdig. So kailangan natin class na bago tayo matulog ngayong gabi ay magbasa kayo ng maigi sa topic na ito dahil ito ang ating paksang tatalakayin bukas. Naintindihan ba class? Okay, maraming salamat. At bago tayo magtapos, nais ko pong paanyayahan ng lahat na magsitayo tayo upang magkakaroon tayo ng ating closing prayer. Okay, handa na ba ang lahat? In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. And before anything else, nais po nating sabihin ang pagpapasalamat sa ating bisita sa umagang ito, Madam Lorita Garcia. Magpapaalam na tayong lahat sa kanya class. Thank you very much at nais ko po sanang sabihin na sana nagkakaroon kayo ng pag-unawa at pagkakaroon ng kaalaman sa ating paksa sa umagang ito. Maraming salamat.